Sa pag-aalaga ng mga heritage chicken, ito na yung pinakamasarap na pakiramdam. Yung panahon na mag-harvest na tayo ng itlog, kaya kung ikaw ay may plano pag-alaga ng heritage chicken, ay dapat mayroon kang tamang kaalaman, diskarte para hindi ka malugi sa pag-aalaga ng iba't ibang klase ng heritage chicken. Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa Ka-Farmers Idea. Ngayon ay babahagi natin ang ating mga experience, kaalaman, diskarte sa pag-aalaga ng iba't ibang heritage chicken dito sa ating backyard. Dito sa ating backyard, ang pinakamaganda kong alagaan itong decal brown. Kasi gustong gusto ko yung kulay ng kanyang itlog. Marami nagtatanong kung saan daw magandang magsimula, doon ba sa RTL or doon sa day old. Para sa akin mga ka-farmers, mas maganda kung magsimula tayo sa RTL para madali na silang mahingitlog at mag-provide tayo ng incubator para yung mga itlog nila makapag-incubate tayo at madaling makapagparami ng ating mga alaga. Kung sa ngayon ay may plano ka nang mag-alaga ng heritage chicken, ngayon pa lang ay aralin mo na kung ano yung mga diskarte kung papaano tayo makakalibre sa patuka ng ating mga alaga. Sa totoo lang mga ka-farmers, napakadaling magplano, napakadaling magparami. Pero sa pang-araw-araw na patuka ng ating mga alaga, yun ang ating kailangan masolusyonan. Kaya kung ikaw ka-farmers, mayroon ka ngayong trabaho, nasa abroad ka, plano mong umuwi ng Pilipinas para magtayo ng for good business na heritage chicken. Ang gawin mo kung mayroon kang lupa, magtanim ka ng madre de agua, malunggay, madre de cacao at marami pang iba na pwede natin mapagkunan ng araw-araw na source ng ating mga patuka para tayo ay hindi mahirapan pag nandyan na yung ating mga alaga. Isama mo na rin ang mulberry, ipil-ipil at saging na saba. At higit sa lahat, ang azula. Kung mayroon tayong tamang budget, mas maganda kung makapagpagawa tayo ng concrete pan. Or kung wala tayong budget, pwede tayong bumili ng lining pan. Mas makakamura tayo at mapapadali yung ating pag-install ng ating pan ng ating azula. At meron tayong mga tanim na kangkong, kalabasa, papaya at napakarami pa mga ka-farmers. Actually, napakarami tayong pwedeng gawin na diskarte para malaki yung maitipid natin sa pang-araw-araw na patuka ng ating alaga. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo nagbibigay ng feeds sa ating mga alaga. Meron pa rin tayong binibigay na 30% na commercial feeds para sa ating alaga ay manatiling mataba at hindi mamamayat. At kahit nga yung dahon ng papaya ay pwede nating gawing snack sa ating mga manok. Makikita nyo naman ang lakas kumain ng ating mga black astrolop at yung ating mga arayar. At syempre hindi magpapahuli yung ating tanim na malunggay. Ayan, napakalakas nilang kumain. Masustansya ito hindi lang sa tao, pati na rin sa ating mga alaga. Minsan hinahalo natin ito sa kanilang commercial feeds, sa kanilang mga iba't ibang organic na pagkain, pinagmimix-mix natin. Pero minsan, sinasabit natin. At ito yung ating azula. Halos araw-araw tayong nakakapag-harvest dito sa ating pond. Ito ay napakagandang source of protein at iba't ibang klase ng vitamin na makukuha ng ating mga alaga. At pagkatapos nating i-harvest yung azula ay huwag nating kakalimutan na hugasan bago natin ibigay sa ating mga alaga. Simula na nagkaroon tayo ng azula pan ay napakalaking tipid sa ating mga patuka sa ating alaga. Pwede ito sa ating mga baby, alagang pabo, alagang arayar at mga iba't ibang klaseng heritage na nandito sa ating paligid. Kahit nga yung baka natin binibigyan natin at yung ating kambing. Kung gagawa tayo ng azula pan, mas maganda kung mas marami para siguradong masusustain natin yung ating mga patuka ng ating alaga at pwede pa tayong makapagbenta sa mga nangangailangan kasi napakarami din ang gustong bumili ng azula. At ito rin ang maganda mga ka-farmers na patuka na libre natin makukuha. Kung mayroon kayong malawak na lupa, mas mainam kung magtatanim tayo ng mas marami. Katulad ng aking ginawa, nagpatanim ako ng 500. Kasunod na naman, nag-additional ako ng 500. So, almost 1,000 na puno ng ating madre de agua.
Kaya sa ngayon nakakapag-harvest na tayo ng ating mga tanim na Madre de Agua. Kaya walang rason sasabihin natin na mahal yung feeds kasi pwede natin mapababa yung gastos ng ating patuka ng ating mga alaga na nandito sa ating farm. Kaya kung ikaw ay mayroon mas malawak na lupa, maswerte mo. Pwede kang magpatanim ng mas maraming Madre de Agua. May iba lang ako ka-farmers, mayroon akong kwento sa inyo. Mayroon tayong nakilala na isang farmer. So nakita natin yung kanyang tanim na Madre de Agua. Almost 3 hectares. Napakarami yun ka-farmers. Sa umpisa medyo matrabaho. Sa umpisa kailangan mong maglabas ng pera. Pero pag nabuhay yan kahit yung kalahati lang, sa araw-araw na patuka ng ating mga alaga, napaka-sustainable yung kanyang ginawa. So kaya niyang magpakain kahit 1,000 pa o 500 na heritage chicken na kanyang aalagaan na libre yung kanyang patuka. Gagastos na lang siya sa kanyang mga vitamins at mga maintenance sa kanyang farm. So napakataba ng kanyang isip na ganyan ang kanyang ginawa. At ito pa mga ka-farmers, kung malapit kayo sa merkado, mayroon kayong makilala na nagtatanim ng mga pitsay, repolyo at iba pang mga gulay ay pwede natin kolektahin at magbigay na lang tayo ng pampalubag loob katulad na lang ng bigas or karni ng manok pag nag-harvest tayo para ibigay sa atin yung kanilang mga patapon na mga pitsay at iba't ibang gulay na pwede pa natin i-recycle. Binabahagi ko yung video na ito para magkaroon ng idea yung mga ka-farmers natin na nagplaplano pa lang pumasok sa manukan sa pag-aalaga ng heritage para pagdating ng panahon hindi kayo mahirapan, makapagtanim na kayo ng Madre de Agua, malunggay, azola, Madre de Cacao na pwede nating panghalo sa ating mga organic na pagkain. Kasi mahirap kung diyan ka palang magtatanim sa oras kung kailan ka mag-aalaga na ng manok. Kaya inaanyayahan ko kayo, kung ikaw ay nasa abroad pa lang, ikaw ay nasa trabaho pa, magpatanim ka na ngayon para pagdating ng 8 months to 1 year ay ready to harvest na at pwede ka nang makapag-harvest araw-araw ng inyong mga pananim para ipakain sa ating mga heritage chicken na ating aalagaan. At para naman sa ating ka-farmers, kailan ba yung tamang panahon para magpatanim ng mga ganitong mga organic na pagkain? Magtanim kayo kung kailan magsisimula yung pag-ulan, kung kailan magsisimula yung bare months para siguradong mabuhay yung ating mga pananim, hindi masayang yung bayad, yung effort na inyong ginawa. Yung azola pan mga ka-farmers, kahit huli na yan kasi napakadaling dumami yung ating azola. Kasi yung ating azola, simula ng ating pagkatanim ay 1 month lang ay pwede na tayo makapag-harvest. Kahit sa pagsimula mo na ng farm, diyan ka na magtanim ng azola, ayos lang yun. Ang importante, yung mga matagal, katulad ng Madre de Agua, azola, Madre de Cacao, yung saging. Yung saging mga ka-farmers, napakalaking tulong yan ng mga organic na pagkain ng ating mga manok. Yung bunga, kahit yung katawan, napakagandang alternative na pagkain. Actually mga ka-farmers, napakarami pa yung aking hindi na-discuss. Para sa ating mga ka-farmers, kung mayroon kayong alam, pwede ninyong i-comment sa ibaba para ma-share natin sa mga gustong magsimula sa farming business na hindi ganong kalaki yung kanilang budget sa pagsisimula sa farming. At medyo mahaba-haba na siguro yung ating kwentuhan, hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking YouTube channel. Kung bago ka palang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Piliin mo yung all para updated ka sa ating susunod pang mga video. At para sa ating mga ka-farmers na mayroong magandang experience, pwede nyong ibahagi sa comment section para makatulong tayo sa ating mga kapwa ka-farmers na gustong magsimula. At mula dito sa ating YouTube channel, sana ay nagkaroon kayo ng munting idea at diskarte sa pagpapakain ng ating heritage chicken para mapababa ang pang-araw-araw na patuka sa ating mga heritage chicken. So hanggang dito na lang. Good luck sa ating mga bagong ka-farmers na gustong pumasok sa farming business.